Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po sa ating sharing. Today, it is a beautiful Wednesday morning dito po sa Michigan. Ang ganda po ng weather today. Hindi ho kami nanginginig sa lamig. Although expected naman po yan na magpa-fluctuate pa rin up and down from lamig to spring-like weather. Kasi ano na ho kami, pa-advance na kami sa spring. Medyo malapit na matapos ang winter. Pero ano pa yan, mag-up and down pa ang temperature. But today, it's a beautiful day. We woke up healthy, kaming mag-asawa. Maganda ang aming mood. Merong pinrovide sa amin si God ng mga pagkain. All the basic needs and more na ipinagkaloob niya sa amin. And ano ho ang sabi, every morning, wake up and realize that this is the day that the Lord has what? Made. I will rejoice and be glad in it. Kasi sa dinami-dami ng gagawin niya, ito yung ginawa niya itong araw na to. At pwedeng hindi niya na ako ginising, pero ginising pa rin niya ako. So praise God. Lord God, we praise you and we give you all the glory and we give you thanks. Maraming salamat po. We don't deserve it, but still, kahit kami ay nagkakasala, kahit kami ay maraming pagkukulang, nasasaktan namin kayo, nadidisappoint namin kayo, but yet, still, mahal niyo pa rin ho kami. Nagpo-provide pa rin ho kayo sa amin. Speaking of which, pag-usapan ho natin ang forgiveness. Alam niyo ho, syempre, malawak na topic yan. Ang isa sa na-inspire ako is currently I'm reading the book by, I think ang pangalan ng author, Gary Thomas. And the title of the book is Sacred Marriage. And sa ibang natin yan, ibang topic, parang feeling ko gusto ko sit down yan na hindi nagda-drive para mas makapag-concentrate. At mas gusto kong i-prepare yung material na yan. Kasi napakaganda ng libro niya. Basically, just to give you an idea, he talks about using marriage to become closer to God. Na it's not about loving your spouse more. It's not about pleasing your spouse more just for the sake of yung mamahalin mo lang yung asawa mo. Pero gagamitin mo ang mga challenges ng marriage to, for example, to become more humble, to become more forgiving. Kasi yan ang gusto ni God, yan yung behavior and character na gusto ni God na ma-develop sa atin. And alam natin yung mga taong may asawa, hindi ho tayo nabubuhay sa fantasy. Alam mo natin na napakahirap po talaga. It takes a lot of work, no? To make a marriage work. So, parang pino-point out na what if ang marriage ay kumbaga gym. Yan ang isang bagay na talagang maaano tayo, na nahahasa tayo, no? Kasi in order to make a marriage work, you really need a lot of patience, you really need a lot of humility, no? There are times na kahit mali yung asawa mo, pagpapasensyahan mo, no? Pag nagkamali, it requires for you or for us to forgive our husbands, no? And ganun din naman sa mga husband na magpatawad, magpasensya, magbigay ng maraming chances. And kung iisipin nyo, ito yung mga character na gusto ni God na ma-develop natin. So, it's not about our spouse, but it's about God. By treating our spouse the way God wants us to treat us, ultimately, we are in the process glorifying God. So, ang point dito is hindi yung mga asawa natin, pero through our husbands and wives, by being obedient to God, kung paano gusto ni God na i-treat natin yung mga asawa natin, we are ultimately glorifying God, obeying God. So, it's all about God. Yung marriage natin, bigay ni God sa atin yan, but however we conduct ourselves, however we treat our spouses, that is for the glory of God, to glorify God. But we'll talk about that some other time. Pero pag-usapan natin ngayon is ang topic ng pagpapatawad. Alam niyo, dun sa book sinabi na God answers the prayer of a righteous man. So parang yung author, nung nabasa niya yung verse na yun, na-realize niya kung gaano ka-importante pala talaga na as much as possible, syempre sasabihin ko na wala akong perfect sa atin, we're all sinners. Pero, it doesn't mean we stay sinner, no? We do our very, very best, moment by moment, to obey
God. Ano yung pag sinabing obey God? Syempre, yung mga sa pang-araw-araw na experience natin, ano? Syempre, ano yan? Mag-show tayo ng pasensya sa ibang tao. Kung nasa office space tayo, or office environment, sikapin natin maging mas maintindihin sa mga coworker natin na alam mo na minsan hindi nila nagagawa correctly right away yung trabaho. You have to be patient, you have to be empathetic, no? So kung merong mga nagchichismis sa workplace, ano yung sinasabi ni God, huwag kayong makijoin dyan, obey Him, be a Christian, and huwag makisawsaw sa mga marites, di ba? Yan yung mga pang-araw-araw, di ba? Honoring your, sa mga bata, no? Honor your parents, di ba? Sa mga tatay naman at mga magulang, don't provoke your children. Pag nasa trabaho, kailangan with integrity, gawin natin yung best natin to give our best sa mga work. Huwag tayo mag-cheat, huwag tayo mag-uuwi ng mga bagay na sa opisina, mga ballpen, mga kokomban talaga, di ba? Yung ganon, day to day, yan yung mga pinapractice natin, yung pagiging righteous, pagiging holy, di ba? So anyway, yan yung ibig sabihin ng God answers the prayer of a righteous man. Yan yung itsura ng isang righteous na tao, yung talagang pinapractice natin yung mga pagiging Christian. So kung iisipin nyo, God answers the prayer of a righteous man. So doon yung makikita, napaka-importante pala to stay righteous para yung mga prayer natin pakinggan ni God. So there is like sort of, you can see na it's a requirement. Pero ako naman syempre, I will not claim na alam ko yung buong Bible. Syempre, si God, ang importante, nakikita niya yung puso natin, 'di ba? Kahit nagkakamali tayo, it doesn't mean na kung hindi ka 100% righteous or hindi ka super righteous, hindi ka napakikinggan ni God. Pero it helps to know that, 'di ba? Kasi syempre hindi na natin alam, si God ang nakakaalam, nakakakita ng mga puso natin. So, that's really something to realize, kasi minsan akala natin we only need to pray. Just pray to God and everything will work out, fine. Pero it's important to know ano ba yung role natin, 'di ba? So, pag nakita ni God na ginagawa natin yung best natin, 'di ba? Parang sa paningin ko, kaya nga sinabi na papakinggan niya yung mga dasal ng mga righteous na tao, kasi nakikita niya talaga nag-e-effort tayo, 'di ba? To do the right thing. Tapos may isang Bible verse, Matthew yan sa book ng Matthew, na parang sinasabi na bago ka pumasok sa altar, kung hindi mo pa napapatawad ang kapatid mo, parang gano'n, pag hindi ka pa nakakapagpatawad sa taong meron kang issue, iwan mo yung mga offerings mo muna sa labas ng altar, and then kontakin mo yung tao na meron kang hindi pagkakaunawaan, and makipagbati ka, make it right. Ano ko na lang po yan, translation ko na lang po yan. So hanapin nyo na lang po sa Matthew yung verse na yan. It's about, yun nga, parang before you enter the altar, but if you have like conflict with someone else, parang ganon, na leave your offering outside the altar, go back, parang ganon, and make it right with that person, and then you can go inside the altar. So, kailangan ho natin maintindihan, kasi parang feeling ko ho, masyado na hong maraming, minsan masyado na ho tayong pa-baby, no? When it comes to Christianity, na parang, it's, yung tinatawag na prosperity gospel, parang ang lagi na lang pinipreach is about, like if you pray, God will give you everything. Parang it's always about we're asking God for things all the time, which walang masama. Mas maganda na mag-pray tayo kay God, 'di ba? Kasi tatay naman natin siya. Siyempre, mga magulang, open naman sila, wala namang formality diyan. Ask God, the desire of your heart. Pero siyempre, kailangan we have an attitude now, if we ask God for something, na ang kasunod niyan is, pero God, they will be done, diba? But anyways, going back, ang point ko, a lot of times, we're so focused on how to get God to give us what we want sa pagdadasal, no? Pero, ang nakakalimutan nating itanong or isipin, ano yung on our end, ano yung part natin na dapat na ginagawa natin. So parang sinasabi nga, yung unforgiveness and bitterness, parang may line dun sa book na sinabi na nakakasagabal yan sa prayer life mo. Kasi parang kung isipin nyo nga din naman ho, diba? Parang common sense nga din naman, diba? Parang kung bitter ka, meron kang galit ka sa isang tao, tapos lalapit ka kay God, magdadasal ka na bigyan ka ng whatever you want, promotion or ano, di ba? Parang it doesn't make sense na
hindi ka purified, di ba? Hindi ka pure. You're coming to God with bitterness and resentment and galit sa ibang tao. I think the only time na appropriate na mag-pray ka kay God while meron ka pang hinaharbor na bitterness sa ibang tao is because you're coming to God and praying to God na, Lord, hirap na po ako dito sa kinikeri ko na galit sa isang tao na to. Tulungan niyo po kung alisin tong galit ko. Yan ang magandang prayer. Pero bawa, may galit pa kayo sa ibang tao, tapos lalapit kayo sa altar, lalapit kayo kay God. Hindi pure yung puso nyo. Tapos mag-a-ask kayo na, Lord, please bless me, bless my family, diba? Pero may kaaway kayo. Pero that doesn't make sense. So you have to make that right first, diba? Or at least kung ang prayer mo kay God is, tulungan niyo po ako, Lord, na makapagpatawa. That's a very good prayer. You know, that's the time you come to God. Kasi syempre, you know, I always highlight this, we cannot do anything without God. So for anything and everything that we need to do to accomplish, we have to ask God for the Holy Spirit. Pero yun po, no, kumbaga parang kung paano ko ba ito marirelate sa buhay ko. Siyempre may mga kapatid ako, no, aso't pusa din kami, nag-aaway din kami, di ba? And be careful with Satan, kasi Satan divides. Yan ang role ni Satan is division among Christians, sa mga kapatid natin. Gustong-gusto ni Satan yan pag nag-aaway tayo. Kaya gusto ko isang sinabi ni Pastor Ricky Sartho sa CCF. Ano ba yung pagkakasabi niya? Basta parang itanong daw natin sa sarili natin, tayo ba ay nagpo-provide ng environment for peace? Tayo ba ay peacemaker? Or tayo ba ay nagpo-provide ng environment kay Satan or kay devil na pag-divide tayo, pag-away-awayin tayo? Diba? So lagi nating iisipin niya na pag may mga unforgiveness tayo o natutuwa ay si Satanas, diba? At hindi si God. Nasasaktan natin si God pag tayo ay sinusuportahan natin yung mission ni Satan na mag-away-away tayo. Kaya that's another motivation to forgive other people. Huwag natin hayaan magwagi si Satan. Huwag nating pasayahin si Satan. Pasayahin natin ang tatay natin, si God. By what? By forgiving each other. Alam niyo, sa totoo lang, no, ang hirap po ng concept na yan. Kasi nga, immature pa tayo, hindi mo pa nagigets na walang pinakamasarap na feeling kundi ang pagpapatawad. Kahit sa aming mga magkakapatid, pag nag-aaway-away kami, syempre may mga moments minsan parang napapakinggan mo yung mga bulong ni Satan na ang advice ni Satan is, huwag muna kausapin yan, ganyan-ganyan. But you know what? When I pray to God to help me, guide me, keep me away from Satan, and help me do the right thing. Alam mo, whenever I reach out to my sisters, kahit na sa paningin ko mali sila, no? Pero halimbawa, hindi ko na inintindi kung sino yung tama o mali, tapos nakipagbati ako sa mga kapatid ko, alam niyo, talagang yan ho ang the best feeling. Wala na hong the best feeling sa mundo, kundi yung kayo, kumbaga solid kayo, mga magkakapatid, mga pamilya, bati kayo, 'di ba? Siyempre, I understand, mahirap po ang pamilya, no? Complicated ho yan. Pero kung tanungin ko ho kayo, lahat naman ho talaga ng bagay na worth it sa mundo ay may kaakibat na na hard work, 'di ba? Kaya nga, 'di ba? Kasi ibig sabihin it's worth it. Siyempre, yung mga taong random lang na wala kayong karelasyon sa buhay, hindi nyo karelasyon, mga random lang, like ako, mga clients ko, di ba? Iiyak ba ako pag, I'm sorry to be very blunt, di man ako masasaktan if they pass away. Siguro makakaramdam ako ng konting lungkot, lalo yung mga kilala ko na ng matagal. Pero, hindi ako masasaktan katulad ng sakit na mararamdaman ko pag talagang isa sa pamilya ko ang mawala, magkaroon ng problema, magkasakit. So, may kaakibat talaga na hard work because it only means na worth it, no? Pero in-encourage ko po talaga kayo, alam niyo ho, pride, hindi ho natutuwa ang Diyos sa pride, full heart, hindi ho nasasayahan ng Diyos pag tayo magkakaaway. Kayo, i-challenge ko yung mga, lalo yung mga magulang, kasi ako, hindi naman ho kami nag-anak mag-asawa, no? Pero, nakikita ko ho, na ang nanay ko talaga nasasaktan pag kaming magkakapatid ay nag-aaway-away. So, syempre, si God, ganun din sa ating mga anak niya pag nag-aaway-away tayo, hindi ho ba? Pero in-encourage ko ho talaga kayo, take the path na tinuturo ni God. Kasi alam nyo, totoo ho, sa ganitong edad ko, magpo-43 na ho ako sa June. June 12 po ang birthday ko, araw ng kalayaan. Alam nyo ho, yung mga hindi nyo ho kinakausap na tao, maniwala ho kayo, lalo pag pamilya nyo, nanay nyo, tatay nyo, kapatid nyo. Alam nyo ho, kausapin nyo po. Gagaang ho yung pakiramdam nyo talaga. Tsaka makikita nyo, mag-open talaga yung doors, yung
yung connection nyo with God. Kasi naniniwala ho talaga, paano ho kayo magpe-praise and worship kay God? Paano kayo magkaka-connection kay God kung punong-puno ho ng bitterness yung puso nyo? Kaya naniniwala kayo, sinabi sa Bible, di ba? Before you enter the altar, kung may bitterness ka pa, may kagalit ka pa, iwan mo na muna yung offering mo sa labas ng altar. Puntahan mo yung yung kaaway mo at makipagbati ka. Kasi syempre dapat pure ang puso natin. Before you enter the altar, di ba? Parang pure ka. 'Di ba? Sabi ko sa inyo bilang tratuhin niyo na ho ako na parang kapatid niyo at kaibigan niyo. At ako ho based on experience, maraming beses ho ako nag-swallow ng pride. Siyempre, bunso pa ho ako sa 3 magkakapatid, 2 babae yung kapatid ko, mga babae, mga complicated. Tapos ako pa bunso sa culture pa natin. Kahit mali sila, matanda yung mga yan, susundin mo pa rin, 'di ba? You know, when you're immature, you don't understand these things. Pero alam niyo, ang pagpapatawad ho, lagi ho kayong panalo. Kahit mali pa ho, ay nako, sinasabi ko sa inyo. Of course, there are times, kaya nga ho may tinatawag na discernment, may tinatawag na Holy Spirit, may tinatawag na proper timing din naman o pagdadasal kay God, 'di ba? Wala naman yung problema na kung halimbawa, you pray to God na Lord, tulungan niyo akong patawarin. Minsan hindi naman talaga right away overnight, excuse me. Yung pagpapatawad right away, or let's say, siguro what I'm trying to say, sorry, medyo jumble yung point ko. No? Ang point ko, naintindihan ko na sometimes there are things that require space. 'Di ba? Pero pag nagbibigay tayo ng space sa tao, hindi pwede na tayong nagpatawad. Kasi syempre may mga mag-argue dyan na sometimes you need to give each other space. Minsan you need to teach the person a lesson, 'di ba? Okay lang naman 'yun. Pero naniniwala ako na while you're giving that person space to teach that person a lesson, pwedeng wala ka ng bitterness, 'di ba? Pero ako, masasabi ko pa rin, lalo sa aming mag-asawa, no, mas maganda na hindi na patagalin. Yes, 'di ba? Na magpatawad na right away, 'di ba? So, yun lang yung i-consider natin na yung, again, just to recap, yung sinasabi na pinapakinggan na Diyos na prayer, yung prayer ng mga righteous na tao. Meaning yung mga tao na obedient sa Kanya, sumusunod sa Kanya, walang perfect, pero as much as possible, talagang yung sinusunod talaga yung mga utos ni God. Pangalawa, yun nga yung verse na very enlightening yun, na before you enter the altar, kung may hindi ka pa pinapatawad, yung offering na dala mo, iwan mo muna sa labas ng altar yan, bumalik ka dun sa kaaway mo at makipag-ayos ka. So that means it's very important before we show up to God na nagpatawad tayo. At it's important to know na nakakahinder talaga sa prayer life natin pag meron pa tayong bitterness at resentment sa ibang tao. Ano yung isa pang point natin? Huwag natin pasayahin ng demonyo. By being enemies with other people, demonyo ang pinapasaya natin, hindi ang Diyos. Pasayahin natin si God. By how? Opposite. Nang gusto ng Satanas, tayo ay magpatawad. Always remember that. Isn't that powerful? Know that pag may kaaway, Satanas ang pinapasaya nyo, hindi ang Diyos. And for your own sake, inutos ni God sa atin yan. Kasi sa totoo lang, aminin nyo, hindi pag nagpatawad kayo, pag nagbati na kayo, sarap po ng feeling nun. Sarap ng feeling, hindi pa kayo tatanda, babata pa kayo, di ba? Iba yung aura, di ba, ng mga tao mababait. Di ba, may mga ganun, nakikilala kayong tao na i-encounter kayo na ang gaang ng feeling nila, very angelic, very maaliwalas. Tapos yung maraming bitterness, nakikita nyo talaga, di ba, sa mukha, sa aura. So, ayun po, let's glorify God, let's make God happy. Let's not allow Satan to win with his ultimate goal of dividing us. Let's humble ourselves na tayo ay makasalanan. Tayo ay may pagkukulang. So, tayo din, 'di ba, nakakasakit din tayo ng tao. Kaya mas maging maintindihin tayo sa mga ibang tao. Imbis na maging bitter tayo, ito dito na papasok yung sinasabi na ipagdasal natin yung mga enemies natin, 'di ba? Kasi ibig sabihin, nangangailangan sila ng tulong, hindi ba? So instead na magalit tayo sa kanila, naintindihan ko na why Jesus wants us to pray for our enemies. Ano yung pagpe-pray? Lord,
kung nagkakasala tong tao na to, it shows na malayo siya sa inyo. So therefore, I wanna pray for this person na lumapit siya sa inyo. Kumbaga, naaano siya, nasasapawan siya ni Satanas. Kaya puro sin yung nagagawa niya. Kaya pinagdadasal ko, i-save nyo siya from Satan, God. I-save nyo siya, yakapin nyo siya, palooban nyo siya na maraming Holy Spirit. Kasi ibig sabihin, nagwawagi si Satan sa buhay niya, kaya siya nagkakasala, kaya nasaktan niya ako. Wow! Perspective is everything. Diba, when we see it that way, na kawawa pala tong taong to kasi na parang nasasakupan siya ni Satanas, kaya puro kasalanan yung nagagawa niya. Malaki pala ang tulong na kailangan ng taong ito. Instead of, God, sinaktan niya ako, parusahan niyo siya, wag ganun. Ibig sabihin na itong taong to, napapakita lang na nagwawagi si Satan sa buhay niya, kaya kailangan tulungan natin taong to, ipag-pray natin siya, na masave siya ni God, na lubayan itong taong to ni Satanas, para ma-save siya ni God sa mga bulong-bulong ni Satanas sa kanya, kaya nagagawa niya yung mga kasalanan na yon. So, ayun po, yan ang ating sharing today. Let's pray to God. God, salamat ho sa technology na ibinigay nyo sa amin para makapag-sharing po kami. Thank you for your Holy Spirit, for your guidance. Kasi kahit na hindi ho kami nagkikita face to face ng mga tao na to, pinagbuklod nyo ho kami para ho talagang matulungan nyo kami na malayo kami kay Satan. Please, I'm praying, Lord, keep us all away from Satan so that we may not hurt other people, we may not cause pain on other people. But at the same time, para hindi ho kami, yun nga ho, para hindi ho kami makasakit ng ibang tao, ilayo niyo ho kami kay Satan. At para din ho, ultimately, mapasaya naman ho namin kayo, Lord. No? Lord, we thank you for everything. Patawarin niyo ho kami sa mga pagkukulang namin at nagpapasalamat ho kayo sa unending mercy, understanding na ibinibigay niyo sa amin. Please, fill us all with the Holy Spirit, grace, and mercy. And we thank you, Lord. We lift up everything to you. Maraming salamat ho sa pagmamahal nyo. Tulungan nyo ho kaming maging mapagpatawad sa aming mga kapwa. Humble nyo ho kami. Huwag nyo ho hayaang yumabang kami, lumaki ang ulo namin. Don't allow us to become selfish. Lord, we praise you. We give you thanks. In Jesus' name, amen and amen. Alright, yan po ang ating sharing today, guys. Magpa-parking na po ako at magsisimula na maghanap buhay dito po sa Amerika. So, ayun po. Thank you for tuning in and God bless you all. Bye-bye po.